Magandang araw, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ating pakinggan ngayon ang isang bagong kwento, ang kabayanihan ni Carlo. Isang maulan na hapon sa bayan ng San Isidro, may isang batang pulubi na nagngangalang Carlo ang naglalakad sa gilid ng ilog. Habang naglalakad siya, nakita niya ang dalawang bata na naglalaro malapit sa tubig. Ang mga batang ito ay sina Ella at Mark, magkapatid na nag-i-enjoy sa kanilang laro sa tabi ng ilog. Biglang nadulas si Ella at nahulog sa tubig. Sumigaw si Mark para humingi ng tulong. Ngunit sa kanyang pagkataranta, siya rin ay nahulog sa ilog. Walang ibang tao sa paligid kundi si Carlo, na agad-agad tumakbo papunta sa ilog upang iligtas ang mga bata. Walang pag-aatubili, tumalon si Carlo sa malamig na tubig. Sa kabila ng kanyang pagod at gutom, nagawa niyang abutin si Ella at Mark. Hinila niya sila patungo sa pangpang. Ngunit habang ginagawa ito, siya'y nadulas at muli siyang bumagsak sa ilog. Sa kanyang pagbagsak, tinamaan siya ng isang piraso ng kahoy sa ulo at nawalan ng malay. Lumutang si Carlo sa agos ng ilog hanggang siya'y napadpad sa kabilang pangpang. Sa kabutihang palad, nakita siya ng isang aso na nagngangalang Max. Ang aso ay pagmamay-ari na isang mabait na magsasaka. Hinila ni Max si Carlo palayo sa tubig at tahol ng tahol upang tawagin ang kanyang amo. Narinig ng magsasaka ang ingay at agad tumakbo papunta sa ilog. Nakita niya si Carlo na walang malay at mabilis niyang dinala ito sa kanyang kubo upang bigyan ng pangunang lunas. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Carlo sa loob ng kubo. Naramdaman niyang may benda sa kanyang ulo at narinig niya ang boses ng magsasaka na nagpapasalamat. Nalaman niyang sina Ella at Mark ay ligtas na nakauwi sa kanilang bahay at nalaman din ng kanilang mga magulang ang kabayanihan ni Carlo. Dahil sa kanyang kabayanihan, nagpasya ang mga magulang ni Ella at Mark na kupkupin si Carlo. Binigyan siya ng bagong damit, masarap na pagkain at pagkakataong makapag-aral. Sa wakas, si Carlo na ang dating pulubi ay nagkaroon ng bagong tahanan at masayang pamilya. Salamat sa kanyang kabutihang loob at tapang. At si Max, ang asong nagligtas sa kanya, ay naging matalik niyang kaibigan. Laging magkasama sa kanilang mga bagong pakikipagsapalaran. Sa kabila ng mga pagsubok, napatunayan ni Carlo na ang kabutihan ay laging may gantimpala.